Hello everyone! So, for today's video, balikan natin yung mga kaganapan ng mga nakaraang araw. Pero ito, fresh ito, galing kay Motor ni Sal ulit. Yung naging comment niya sa ngaw-ngaw na si sundalong kanin na si Trililing. Tignan natin kung anong masasabi niya yung regarding sa ICC Kuno. Tapos mamaya tignan din natin yung mga iba pang nag-react. And of course, our main course for today, si Virus pa din. Meron lang ako mga additional ulit na mga nagbigay ng comment. Though yung yung iba parang 2 days ago na yata. But anyway, yun nasa last part, nasa climax yung yung exciting part niya. Though I know yung iba siguro napanood na to kasi it was like few months ago na ito during the maisog. Huwag na natin patagalin mga kapatid, umpisahan na natin itong reaction ulit ni Attorney Sal Panelo regarding dyan sa ICC ni Trililing. At saka, by the way pala, meron din ako nung clip nung sa Net25 regarding dun sa sinabi nila na yung nga umaaligid-aligid daw yan si Trililing sa Quadcom. Parang ganon. So, let us just watch. Tapos, bigyan na lang tayo ng reaction in between kung may maalala akong ma-react. Okay? Teresa, nilinaw ng iyong kaibigan Senator Ronald Bato de la Rosa na yung mga tila extreme sa nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang pagdinig ng Senado patungkol sa war on drugs sa isang epektibong estilo ni Pangulong Duterte para takutin ang mga kriminal. Ito ang balita ni Troy Gomez. Kasunod ng pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Bilang malapit at matagal nang nakasama ng dating Pangulong Duterte ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. So it's up for you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan, puro yung panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanya ginagawang cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So nasa inyo na yan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Senator Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas sa responsibilidad. Kasuhan niyo siya kung gusto niyo kasuhan. If you have the evidence, then file cases. Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung anuman ang sakaling naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa war on drugs. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung mga kriminal eh. Sinabi niya wala eh. Yung panakot lang niya yung sa mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Na palabanin mo para mapatay.
Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malinaw kasi anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killing sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. So marami nagsasabi, Attorney Sal, na pwede daw gamitin ang mga sinabi ni former President Rodrigo Duterte sa Senado bilang ebidensya sa kaso nito sa International Criminal Court. At sabi ng isang friend mo na naipadala daw din yung transcript ng Senate hearing at sa Quadcom sa ICC. Ano ba masasabi mo dito, Attorney Sal? Pero sinabi naman ng gobyerno, di ba? Sino raw magpapadala ng transcript? Yung friend mo. Sino? Who? Former Senator Trillanes. Nag-post siya na pinadala na daw yung transcript. Trililing naman pala yan. Akala ko. Yan, talaga yun. Ang gusto kong bigyan ng komentaryo, yung sinabi ni Escudero. Kababayan ko. Sabi niya, yun daw transcript. Dahil pinag-uusapan natin transcript. Kasi sinasabi ni Bato na joke yung iba doon. Papatawa yan sa nanakot. Sabi ni Senate President. Sabi niya, alam mo yung pag binasa mo yung transcript, wala doon emosyon. Di mo makikita rin yung joke. Ang klase rin naman itong abogado to. No? Hindi lang naman transcript, may video eh. Pag binasa mo yung transcript, in relation to the video, di ba makikita mo kung nagloloko siya o hindi? Alam mo, problema kasi, ang nakikita kong problema, ever since nang ako'y nagkapagsalita at kanyang punong abogado, yung mga detractors niya, kasama na yung mga kasama mong reporters, pinipili lang, yung pag sinabi niya, I have my own, that's what. Naku, yun lang ang iano nila, ipapakita. Hindi nila pinapakita yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya sa death squad, yung death squad, yung mga kriminal na nagpapatayan sa kanilang sarili. Ang ginagawa ko, iniintriga ko sila, tayo pa, kundi patayin kita. Hindi lang yun, alam mo. Bigyan natin ng konteksto. Alam mo, dyan sa mga sindikato ng drug, pag may nahuli ang isang pulis dyan na involved, ikakanta. Di ba? Kakanta. Tuturo niya lahat ngayon. So, ang gagawin ni Presidente Duterte siguro, ikakalat niya doon sa kabila, yung mga kalaban niya, eto, meron nagsumbong na, kayo pala yan. O, syempre, di magagalit naman yung kabila. Itutugisin ngayon nila. Tutugisin nila yung kumanta. Papatayin nila. O yung mga grupo ng mga ng kumanta na pinatay ng kabilang grupo, iisipin nila, alam nga naman mga pulis na pumatay dito kasi naging asset na nila. Sigurado yung mga kalaban namin, so papatayin nila. Yun. Kasi sinasabi ni Presidente Duterte, yun ang aking death squad, sila nagpapatayan. Triga ko sila. Hindi yung mga pulis. Klarong-klaro yun. Kaya if you review yung mga salita niya, sinasabi niya, death squad is being loosely used. O ano bang ibig mo sabihin nun? Kaya pag sinabi, yun ang aking death squad. He was using death squad loosely also. Yan ang problema. Ang mga matalino kasi ito eh. Ngayon, kung medyo mahina ang takbo ng utak mo, hindi mo siya maintindihan. Attorney Sal, speaking dito sa pagdinig, Attorney Sal, may balak din ng Kamara na imbitahan mo si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, November 7 naman ang hearing at sinabi naman ni Congressman Abante that they would ask more difficult questions that were not asked during the Senate hearing. And according to Congressman Abante, si Senator Risa Ontiveros lang daw ang tunay na nagtatanong doon sa hearing. Malaya. Sabi ko nga sa bigyan niyo ng sufficienting pagkakataon. Pupunta yan kung wala siyang dating engagement on that particular day at kung okay na okay ang kanyang katawan that day.
Pero di ba, gusto niya nga pumunta. Pero sa aking pananaw, lahat ng mga sinabi ni Presidente Duterte, kumpleto na eh. Wala na siyang wala na kayong itatanong. Kung gawin niyo, padikunin niyo yung transcript at isama niyo sa transcript yung sa proceedings. Ano pa bang itatanong? Sabi niya, tatanungin ko kung saan mo ba ginamit yung kasi parang lumalabas kung saan ginamit mo. Eh, sabi nga ni Ombudsman, pag sinabi mong confidential funds, hindi mo kaya nga confidential eh. Hindi mo pwedeng sabihin kung saan mo ginamit ang confidential funds. Kung hindi, otherwise, hindi na confidential yan. Ginawang confidential, sikreto. Mhm. Ito yan sa mga kalaban ng Estado. O, kung yung mga kriminal kalaban ng Estado, ay gagamitin dyan. Mga terorista kalaban ng Estado, gagamitin dyan. Kayong mga politikong natitira sa gobyerno, sa panahon niya, ay gagamitin din niya sa inyo para kayo ay maiwasto sa inyong mga paninira. Ganyan ang gamit talaga ng confidential funds. Hahanapan kayo ng mga sikreto nyo, halimbawa mga tulong-tulong upang ibagsak ng gobyerno o upang sira ng administrasyon kung sino man nakaupo. Yan ang trabaho ng confidential funds. Yun ang ginagamit. Attorney Sal, kaugnay pa rin dun sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig, sa Senate hearing, kitang-kita din yung mga comment ng netizen na nanunubalik ang kanilang pagkapanabik sa dating Pangulo. At alam naman natin, Attorney Sal, na napaka-popular ng dating Pangulo dahil sa pagmamahal nito sa bayan at sa estilo ng pamumuno at pananalita nito. Ay, talaga naman ang ito mo, pati si Tony Lopez, number 1 anti-Duterte. Ito yan. Bumalik na, sabi niya, he has redeemed himself. Yung public Asia Business Magazine. Tingnan niyo yung column niya ngayon. Bilib na bilib siya. At sinabi ni Presidente Duterte. Kaya alam po ninyo, yung inaasahan nila na masisira si Presidente Duterte. Gaya nga yung mga kaibigan mo, mga bugoy doon sa kabilang stasyon, yung dating nasa ABS-CBN, sabi niya, pupunta pa doon, ulianin na yan, kung anong pagsasabi niya. Kaya, hiya silang lahat. Kasi, lumalabas ngayon, super ang performance na doon. Vintage digong. Yung inaasahan mo dati, yun na rin yun. Walang binago eh. Alam mo, sa totoo lang. Pero kapag nakita kanya, nabago. Wala naman. Pareho-pareho na ever since yun naman ang sinasabi niya. Hindi lang iniintindi at kung naiintindihan man, binabago nila ang ibig niya sabihin. Kasi nga, puro kontra sa kanya. Pero nakita mo ngayon, overwhelming ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Kaya sigurado na yan, yung tandem, yung Duterte sa 2028, ako tuloy-tuloy na. At saka yung pagka-alkalde niya, ako lalong dumami ang boto niya. Attorney Sal, sa tingin niyo po, Attorney Sal, nabigyan ng media mileage ang dating Pangulo, lalo't alam natin na pinipigilan ng administrasyon ng kahit anong platform gaya ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa si SMNI. Mayroon ding mga nagsasabi, Attorney Sal, na itong pagdalo ng dating Pangulo sa Senado at posibleng katulong kay VP Sara o sa posibleng Duterte tandem sa 2028. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? Di ba, sinagot ko rin bago mo pa tinanong. Kauna na kita. Talaga ngayon. Sasalita ka pa? Ni, So, there you go mga kapatid. Very short lang or medyo nahabaan ng konti. So, yun yung sinabi ni Attorney Sal, diba, regarding yan sa ICC na yan. So, ito, yung sa Net 25, puntahan natin yung naging statement nila regarding dun sa ali-aligid or pagpunta pala ni Trililing sa Quadcom. So, let's watch. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador
na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung, nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador. Oo. Ah, ganun ba? At Akala ko pa naman nasa paligid lang, parang Andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Oh. Di- So, anong ginagawa doon ni Trililing, di ba? Bakit siya pumunta doon sa Quadcom? Or baka naman dati pa pumupunta na yan dyan, hindi lang nila sinasabi. So, may nakapagsabi na nandun nga daw siya. So, pakinggan natin kasi parang meron talaga silang evidence may nakapagsabi yata. Or syempre, may mga CCTV naman dyan. So, for sure, nakikita naman siya dyan na maali-aligid, di ba? Di ba may kakaila dyan? Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Oh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako, ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng Oo. makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Oo. Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. Ah, ganun pala. Yun palang balak nitong buang na to. Ay, nako. Mahilig talaga tong pumapil tong Trililing na to. Kahit kailan. So, hindi sa seryoso talaga na. Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila Oo, siguro. oo. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Eh, ako ngayon natatanong ako eh. Kung Meron? Wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Naku, meron. Yari to. Yari tong si Trililing. Paano na naman niya kaya ito i-deny. Alam naman natin sa to, number 1 din to na sinungaling kasama ng mga dalawang tae. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Oh. Naku, yun eh kung aamin siya. Or baka mamaya may palusot na naman to. Kilala naman natin tong si Trililing. Kung hindi to magaling gumawa ng kwento, magaling to magsinungaling, di ba? Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Sani Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Oo. Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC Oo. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oo. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oho. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. So, alam na di. So, alam na. Pero, di ba naman, alam naman natin talaga na planado yung mga ginagawa ng mga buhayan na yan dyan sa Congress. Yung sa hearing nila. Sorry. So, yun. Alam naman na natin yan eh. Pero, maigi pa rin na meron tayong katibayan kagaya nga nito yung dinidiscuss nga dyan sa Net25 na yun nga, imposible naman na walang CCTV din. Though, syempre pwede din naman nilang i-manipulate ulit yung CCTV, pwede siguro nilang burahin or something like that. Alam mo naman yung mga yan, magaling sila sa mga ganyan eh. Yung mga pamimeke ng mga documents, kagaya ng ginagawa nila dyan ngayon sa hearing na yan, di ba? Na ginagawa nila ng script yung mga nagsasalita kasi nga parang nagagather sila ng nagagather sila ng evidence na pwede nilang gamitin para sa pag-file nila sa ICC. Pero gaya nga ng sinabi kanina ni Attorney Sal at sa mga previous pa na mga interviews or mga opinions ng mga batikang mga abogado at saka mga political analyst, sinasabi talaga nila na, naku, ewan ko na lang kung magpo-prosper yan kasi syempre alam naman natin na yung statement nga ni Pangulong Duterte doon sa hearing, sabi nga nila hindi nga daw yan mag-stand sa court. So, yun. Oo, kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw
sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Okay. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Eto pa, dagdag, ha? That pertinent Quadcom transcripts, Paano paano tatagalugin yung pertinent? Yung permanente. Mga importante. Yung the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, ha? So, yun guys, nasa Net25. Abangan natin yung kadugtong nito. Pwede nyo ring balikan sa Net25 sa portion nila ng saganang saganang mamamayan ata. Yung laging guest si Kong Marcoleta. So, let's move. Nakita naman natin yung yung pagkakasabwatan ng mga tao diyan. At kasama pa tong si Trililing, tong asong kanin. Ano bang tawag to? Sundalong kanin. Yan ang tawag ng mga banetero sa dyan eh. So, yung last, ay yung dito sa part na to, kay Trililing, kunin lang natin yung very short portion ng naging comment din ng mga banetero sa portion nila sa SMNI. So, tingnan natin guys. Si Trillanes ba? Kailangan ba magpa-drug test nito? Ay po. Hindi siguro Hindi ba ako Hindi siguro hindi na drug test. psychiatrist. Rabies. Mental check-up na Dapat to kailangan rabies. dito. Rabies. Kasi parang parang hindi humihinto ng Tahol. kakahol no? Veterinarian Ito kaya mo na nga, pinasa na niya. Sabi, ang linaw-linaw ng posisyon ng Malacanang, Trillanes, na hindi magkikipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. Pinipilit mo pa rin yung ICC. Kayo na nagsabi na napakaraming inamin ni Duterte doon sa hearing. Bakit sa ICC na naman kayo nakikipag-cooperate? Dito sa Pilipinas, simulan nyo na. Yan. O kami na nga ang humahamon sa inyo na simulan nyo nang magsampa ng kaso laban kay Duterte dahil ang huhusay nyo naman, sinasabi nyo naman na marami siyang inamin. Si Ping Lacson din. Sinasabi din ni Ping Lacson na si Risa Ontiveros lang daw ang senador na nanindigan. Sinabi din ng ibang mga congressman na si Risa Ontiveros lang daw yung nagtanong. Hindi naman daw nagtanong yung iba. O ano masasabi niyo diyan, mga partner? Well, ito mga banal-banalan no. Banal-banalan kayo, mga ma'am, mga sir, no? Baka lumagpas kayo dyan sa langit sa sobrang kabanalan ninyo. Tayo po, hindi po natin ini-encourage yung pagmumura. Pero, etong nangyayari sa bansa natin, talagang mapapamura kayo.
ano ba, etong mga kumokontra or galit na galit sa pagmumura ni PRRD, kayo ba ay nakagawa na ng paraan sa Pilipinas para hindi mapamura ang mga tao? Yung palamura na yan, alam nyo sa sarili nyo kung ano ang naging ambag sa bansang Pilipinas. Yung nagawa ng matanda na yan na palamura, nagawa nyo ba? Yun ang katanungan. Kayo puro kayo kiyaw-kiyaw Puro kayo wak. Banal-banalan kayo, dise-disentihan. Hindi namin kailangan ng mga disente. Ha? Ang gusto namin, yung magbibigay sa amin ng katahimikan, kapayapaan, at kahit papaano konting kasaganaan dito sa Pilipinas. Di ba? Etong matandang to na si Duterte, yan, siya nagbigay sa amin noon. Kayo, ano ba pwede nyo iambag sa amin? Ganun na lang. Oo. Maniniwala kami sa inyo. Yun. May ano lang ako doon sa sinabi ni former Senator Panfilo Lacson. No? Na sinabi niya na si Risa Ontiveros lang daw ang nagtanggol sa dignidad ng Senado. May papaalala lang ho ako sa inyo, no? Panfilo Lacson. Paalala lang po na si Risa Ontiveros po ang sumira ng dignidad ng Senado. At yung sinasabi niyong siya yung nagtanggol ng dignidad ng Senado, parang napakalabo ho nun. Coach Oli? Alam mo yung patungkol dito sa ICC at meron tayong nadinig na balita about dito Yung nabanggit kanina ni Boss Dada na hindi raw makikikooperate ang presidente o ang gobyerno o ang DOJ hindi magbibigay ng materials dito sa ICC. At ang nabalitaan po natin dito ay kaya po pinilit nila magkaroon ng Senate hearing. Kasi pansin nyo, yung mga binibitawan na ipinasa ni Trillanes sa ICC, ayun po ang pilit na idinidiscuss nitong ICC, nitong sa Senate at saka sa Quadcom. Bibigyan nila ng bunganga itong sinabmit ni Trillanes sa ICC. So sa madaling salita, kunwari hindi sila makikikooperate pero kukuhanin yung transcript sa hearing at yun ang ipapasa sa ICC. So sa madaling salita, may plano po. Sa katunayan, meron tayong nabalitaan na habang nga daw naghihiring, ito'y sabi, di umano, habang naghihiring dyan sa Quadcom, ay nasa kwarto po si Trillanes. Andyan po siya. Talaga? So, yan din yung sinasabi ko kanina dun sa isang report sa Net25, di ba? So, nagja-jive talaga. Siguro, iisa din yung source nila or pwede din naman na napanood nila yon. So, we will just wait for the next episode nun sa Net25. Ano ginagawa niya doon, Coach Oli? Siya nagsusupply ng mga dapat pag-usapan. Kaya, oo. So, medyo matindi to. At may ebidensya po dito kasi doon sa naibalita ko, ay may CCTV dyan. At antay-antay lang natin kung aaminin nila to o hindi. So, ibig sabihin, nagsasabuatan na sila Meron talaga. Pula, dilaw, pink, nagsasabuatan na? Oo. Isipin mo, kasi hindi magpa-participate saan sila pupulot. Ngayon, na-discuss. Then yan ngayon. So, talagang isusunod-sunod na po ito, yung impeachment kay BP Sara at lalo na itong pagpasok ng ICC. But anyway, in any case, sinabi naman ni PRRD, sa akin yung isisi lahat. Huwag sa mga pulis. Ako may kasalanan. So antayin natin, but alam ko, ang taong bayan ay susuporta kay PRRD kung sakasakali mang itong maitim na plano nila ay magtagumpay. Duda lang kung ito ay di umano may katotohanan. Bakit may partisipasyon itong nasa Quadcom? Diba? Alam nyo, may isa akong nakikita dyan. Kasi kung isipin nyo, si Trillanes todo suporta sa ICC. Tapos yung Malacanang, todo tangge sa ICC. Hindi kaya palabas lang to? Kasi hindi naman din kikilos si Trillanes nang wala ding basbas yan. Hindi ko nga alam kung sino yun. Pero mapapaisip ka na tanggi sila ng tanggi, tapos sulong ng sulong si Trillanes dyan mapatungkol sa ICC. Hindi kaya
ginagamit lang to si Trillanes para yung galit ng taong bayan ay mapunta sa kanya at maiiwas naman dun sa kabila. Pero mga partner, ako kasi dapat to si Trillanes, di na pinagpapapansin to dahil irrelevant na ito eh. Wala nang, kumbaga sa ano, wala nang kwenta to sa bayan natin eh. Sa bagay. Pero ano kasi si Trillanes, ugaling niya na yun eh. Lalo't na sapaw sila ni PRRD ngayon. Kaya laging gusto niyan laging gusto niyan laging umepal. Hindi nga siya Oo. nagtagumpay nun eh. Hindi nga siya nagtagumpay nun na nasa likod niya yung militar eh, lalong-lalo pa ngayon. Kaya kalookan, naku po. Kaya ako, para sa akin, dapat to Trillanes, hindi na natin to masyadong pinapansin. Oo. Ito si Lacson, ang dapat na pinag-uusapan natin dahil tatakbo to eh. Kaya nga ito- pala. So, yun guys, yun yung naging comment naman ng mga banateros regarding dyan sa ICC ni Trililing na yan. So, we will just wait kung anong mangyayari dyan sa mga pinaggagawa ni Trillanes. Na, well, tama din naman, may punto si Jay doon. Pwede sigurong yan ay palabas lang nila para malihis yung mga problema ng bayan. Pwedeng sinasabi or dinidinay lang nila na mag-feed sila sa ICC. Pero pwede din naman na sila ang may plano niyan. Kasi nga, lagi nating tandaan, di ba ang talagang original plan talaga nila is sirain ng mga Duterte. So, gagawin nilang lahat para mapabagsak. At saka alam naman natin yung history niya ni Trililing sa mga Duterte, lalong-lalo na kay FPRRD, di ba? Yung mga panahon pa na nakaupo si FPRRD, kung paano niya banatan dati, di ba? Pero tama nga rin sabi ni Boss Dada, dapat di na pinagpapapansin niyang si Trililing na yan kasi wala naman na yung kwenta eh. Wala na yung kumbaga sa mundo ng politics o kaya kahit din sa sa Pilipinas mismo, wala na yung kwenta eh. Hindi na dapat yan pinagpapapansin. So move tayo. Ito na naman ang aking laging topic ngayon ay si Viro. So let's move on. Ito yung naging comment ni Miss Malutikia, isang political analyst, Prof. Malutikia. So let's start and play. Ma'am, bago si partner Admar, yung mga tinuran ni Senator Ontiveros kay PRD, una-una, o ikukumpara natin, abogado, piskal, si dating Pangulong Digong, mayor, nagpresidente, nag-congressman, nag-vice mayor, yung sa mga banat niya, ma'am, hinggil sa war on drugs, ano tingin mo, ma'am? Nagiging mabuti bang halimbawa itong si Risa Hontiveros sa mga nagnanais na maging senador come 2025 elections? Well, alam mo, mali kasi ang approach ni Kaayo no? Bakit ko masabing mali? Unang-una, very emotional. Linalagyan niya yung emotions dun sa mga kaso. Oo, may namatay. Oo, may nasugatan, oo, may nawalaan ng mahal sa buhay, pero hindi yun ang sum total na nangyari. Uulitin ko, sa lahat ng operasyon, minsan may sumasablay, walang perpektong operation. At yan, ginawa na, plinanado yan ng mga pulis. No? Ang pangatlo, makikita mo talaga yung philosophical difference. Si Presidente Duterte nasa side ng biktima eh. Ayaw niyang magkaroon ng biktima. Si Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban, anong gagawin mo? So, makikita mo yung kanyang pananalita. Siguro ang challenge na lang kay Senator Hontiveros, ang tagal na rin naman itong advokasya niya. Kung talagang merong kaso, dapat na pailan. Yun nga ang tanong kay dating Senator Laila de Lima. Tama dun si Senator Estrada. Ikaw ay isa sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihang kalihim nung panahon ni Presidente Aquino. Bakit hindi mo final? Ako, ang sagot ko doon, kasi it was a political narrative. Kailangan nila makadiscover ng dumi ni Duterte, dalhin sa national, kasi yung 2016 was a presidential campaign season. At yung naratibong yon very, very clear para magamit noong kanilang kandidato. Sa kanya, nakikita mo na rene-respeto.
So, there you go guys, yung sa yung opinion ni Miss Malu or ni Professor Malu Tikia regarding din sa naging attitude nga ni Risa at pinagkumpara nga niya si Risa, si Virus, tsaka si FPRD. So, eto, meron lang akong babasahin sa inyo yung naging comment ni Direct Daryl kay Risa. Saglit lang ha, ayusin ko lang. So, eto yun guys, naputol lang yung yung pangalan sa taas, pero yan nakalagay si si Daryl, si Direct Daryl. So, eto basahin natin. So, babasahin ko na lang, i-quote ko na lang siya. So, hindi mo kailanman maiintindihan ang Pilipino. Hindi ka makaintindi, Risa Hontiveros. Inimbitahan niyo si PRRD para pakinggan, pero dahil bastos ka at uhaw na uhaw, pumapel, lagi mo siyang pinuputol tuwing magsasalita, pero hindi mo alam na lalo mong dinudugtungan ang mahabang iyak ng bayan para sa isa na namang Duterte ang mamuno. Palibhasa ay hindi mo danas or nadanas or basahin ko na lang, hindi ko siya pwedeng baguhin yung mga words. So, yun nga, sabi niya, palibhasa ay hindi mo danas. Hindi mo danas ang maglakad sa kalye at nangangamba ang umuwi sa bahay sa paraang dadaan ka ng gubat. May mga kakampi kang namumundok pero hindi mo alam ang sukal ng lunsod. Hindi mo danas ang makisalamuha sa adik. Wala kang kamag-anak na adik, nanay o tatay o kapatid, asawa o anak na adik. Hindi mo alam ang takot, lungkot at kaba tuwing uuwi ka ng bahay. Hinahanap mo siya o nagche-check ka ng gamit kung may naibenta na naman ba. Kung may magrereklamo dahil may sinaktan siya, ninakawan o ginahasa, ang pinakamalala ay kung may walang habag na pinaslang. Hindi mo danas ang maghintay ng masamang balita. Hindi mo danas na gusto mong lumipat ng barangay o tirahan dahil marami kang kapitbahay na adik. Hindi mo alam kailan kanila pagtitripan. Kailan sila kailan manununog ng bahay o gagawa ng gulo. Hindi mo danas na noong pag-upo ni Rodrigo Duterte ay nanginginig sa takot lahat ng adik. Sa inggit kasi kayo nanginig. Kayo ng mga kampon mong sanay sa drama at pakitang tao. Magbangit ka ng mga pangalan ng mga namatay, totoo man o hindi. Hindi nito matutumbasan ang ginawa at kapanatagan sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Kapanatagang hindi mo danas dahil gaya ng sinabi mo patungkol kay VP Sara Duterte, hindi ka matatahimik hanggat may isang Duterte sa gobyerno. Pangako, hindi ka namin patatahimikin. Bali nakakapslak talaga yung sinabi ni Direct Daryl dito na hindi ka namin patatahimikin. Ang ganda ng message niya, which is true. Talagang nangyayari naman talaga yan, yung mga sinabi dito ni Direct Daryl. And kudos sa'yo, Direct Daryl. So, itong last part natin, guys, ito na ang climax natin at exciting part. So, heto na pa, mga kababayan, yung last part, kumapit kayo sa balitang ito. Yung iba siguro familiar na siya sa balitang ito. Bali, hiramin ko pala yung video ni Showbiz Fanatics. Ang ganda ng niya dito, ang ganda ng pagkakakulit niya at yung pagkakapresenta niya nito. Though ito sinasabi lang di umano, sabi niya, pero may isa na talaga kasing nag-claim na sinabi nga na Kirids daw ang Anech, ang virus. So, panoorin natin, guys. Di bali nang maging palamura, kesa naman maging kirida. Tila na back to you ang senator na si Risa Hontiveros matapos sabihing ayaw niya raw ng bastos at nagmumura na pinatukuyan ng former president na si Rodrigo Duterte sa nagdaang Senate hearing kung saan tila ininsist ng senadora na wala raw lugar. Hi guys, medyo mahina yung audio niya. Pwede sigurong dagdagan nyo na lang yung volume niya para marinig nyo ng mabuti.
sa kaniyang tahanan o sa tahanan ng mga senador ang pagiging palamura ng dating Pangulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaligtad agad ang sitwasyon dahil ilang araw lamang ang nakalipas nang matapos ang nasabing unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isiwalat sa publiko ang isa sa mga di umano'y matitinding bahong itinatago di umano ng controversial senator na si Risa Hontiveros, kung saan ibinulgar ng dati nitong kasama sa kalsada at nagpakilalang former rebel na si Peter Mutok na tila naging kirida daw ang senadora at pumatol di umano sa may asawa. Ito ang matapang na pagsisiwalat ng dating rebelde at ngayon nagbalik loob na si Peter Mutok na tila sinabing kilala niya raw ang pagkatao ng controversial senator na si Risa Hontiveros. Sa mga nagdaang Maisog rally, isiniwalat mismo ni Peter Mutok ang di umunay kababuyan raw ng senadora nang di umunay may nabalitaang itong pumatol sa may asawa. Kung manglalait raw o mambabatikos o sasabing bastos ang isang tao, dapat raw ay humarap muna sa salamin si Senator Risa Hontiveros nang makita niya ang kanyang mga kapintasan at huwag raw siyang maglinis-linisan. Dahil dito, binatikos ng maraming netizen at ni-real talk pa ang senador na si Risa Hontiveros. Batay sa kanilang naging pahayag, mas gugustuhin raw nila ang taong palamura kaysa naman sa isang senadorang tila naging kirida pala. Narito't panoorin ng buong pahayag ni Peter Mutok kung saan walang pinalagpas at dire-diretsong isiniwalat ang lihim ng senadorang si Risa Hontiveros matapos itong sabihin at tanungin na malinis raw ba ang senadora gayong napabalitang nanira raw ito ng pamilya at kumabit sa may asawa. Panoorin ang full video. Walang hiya ako kasi galing ako sa Salamat Class kaayo, three Mr. ako. Chair. Thank you. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng ma'am, seryosong bagay ng war on drugs saka kaya extrajudicial killings. ako bastos Salamat man. kaayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Kilala ko si Risa Hontiveros. Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal po ang So, di ba, na ano na siya doon pa lang sa sinabi na ano daw, ayaw daw niya ng bastos. Siya nga di ba, to, kung kiniklaim to ni Kamo, ex-NPA, si Kamotok ba? Sorry po kung mali yung name, pero yun nga po, binulgar niya dito na kirida nga daw siya noon, di umano. So, tapos sinasabi niya kay FPRD na ayaw niya ng bastos. Sa tingin nyo guys, sino kaya mas bastos sa kanila, di ba? Si FPRD, di ba, sinasabi naman niya dati na mahilig siya talaga sa chicks o open naman yun sa public. Pero tong si Virus, kunwari mabait pero meron pala siyang history, di ba? So, eto pakinggan ulit natin. makiapid sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao. Bakit? Sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapid sa asawa. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang ano yan yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag ka mambabato ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. Sabog ang bahay mo. Sino po ba? Kilala ba ninyo si Risa Hontiveros? Bali guys, ito palang itong video clip na ito na in-upload ni Showbiz Fanatics. Siya, galing ito sa Maisog Rally noon, gaya ng sinasabi ko sa inyo. Though itong part na to hindi ko napanood noong time na yun. I think kasi ito yung time na may KOJC siege ata.
Kaya pero pwede ko pa rin naman siya balikan. Binabalik-balikan ko lahat. Kaso kasi syempre, di ba, ang hahaba ng iba. Pero ito naman, lagi ko na rin siya napapanood noon. Si Kamotok, yung ex-NPA na nag-surrender na, di ba? So, alam na alam niya yung story. So, ito, matapang niya talagang sinabi dito. Tsaka nag-viral din ito eh. Kilala ko siya. Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado nang walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Hello! Bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal. Bawal. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao? Binababoy mo ang isang religious leader? Aboy! Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? So, di ba narinig nyo guys yung mga sinasabi ng tao, Risalot. So, yun yung pagkakaintindi ko. Medyo malabo kasi yung video, pero pwede nyo ulit-ulitin yung part na yun, di ba? Parang sinisigaw nila, Risalot, parang ganon. If I'm, pwede nyo naman akong i-correct kung mali ako. Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Check na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayaw akong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Dagdagan ko na rin. Bakit mas bastos ka ba kay Pangulong Duterte? Or pwede namang sabihin na the other way around. Mas bastos ba si Pangulong Duterte sa'yo? So, yun. Yung sinasabi, yung kiniklaim ni Ka Peter dito, na, yun nga, kirida ka daw. Sa tingin mo, sino sa inyong dalawang mas bastos, diba? O, sa sobra kasing kaipalan mo, gaya nga ng sinabi ni Direk Daryl kanina, yung sa binasa ko na post niya, diba? Sa sobra kasing pag-e-epal-epal mo, yan tuloy lumalabas yung baho mo. O, mismong mga kasamahan mo dati nagsasabi na, yan nga, betchi ka, betchi. So, isa kang kabites. Kumbaga sa ngipin, isa kang kabites, di ba? So, yun. Ang yabang-yabang mo sa hearing. Buti nga walang sumigaw doon sa'yo ng tawag niyan? Nakirids ka, di ba? O, sa katangahan mo kasi, gaya ng mga previous video ko, na nasupalpal ka sa kabobohan mo, kagagahan mo, o yan, lumalabas yung baho mo, di ba? May mga nagsasabi pa nga di umano na protector ka nga daw ng yung mga mismong kumikitil or tumitigok or pang term ni Miss Maharlika, gumugurgur, di ba? O, tapos nagmamalinis ka. So, yun.
Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice-presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Ontiveros. Masyado akong ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala, bawal makiapit sa asawa. Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kurikat! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kurikat! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kirida ka pala! So, yun guys, yan yung ating climax for today na panood naman natin. Courtesy to, shout out kay Showbiz Fanatics. First time ko din makakuha ng video sa kanya. So, ang ganda rin ng pagkakasummarize niya. Meron siyang caption dyan sa video na yan. Sabi niya, Senator Risa, nilaglag ng dating kasamahan. Kung makawalang hiya ka kay Digong, ikaw ba'y malinis? Tama bang makiapid sa may asawa? Tas yun, kinote-unquote na siya at kinote-unquote siya. Tapos, yan yung mismong sinabi ni Peter. So, anyway, that's for today guys. Medyo mahaba na siya. And, as I said, ang ating pulutan ay virus pa din. Tapos, mangangalap pa ulit tayo ng maraming mga balita na regarding dito sa babaitang ito na sinasabi nga na di umano ay Kirida. Yan ay galing kay Peter Motok na dati niyang kasamahan sa NPA. So, magpapaalam muna ako pansamantala mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, at sa muling pagkikita natin, I hope makapag-upload ako ulit tomorrow kasi alam kong undas na po sa Pinas. So, yes, pansamantala muna ako magpapaalam. Bye-bye!